Ang girlfriend kong galing sa mayamang pamilya ay sadyang nagpanggap na mahirap para makasama ako. Ang layunin lang pala ay subukan kung pera lang ba ang habol ko sa kanya. At ang huli niyang pagsubok, hindi ko inaasahan, ay ang gastusin ng buong 1,000,000 piso, 1 Philippine peso .000, na ipon ko para ipaopera at isalba ang buhay ni Lola. Hawak ang bank card na wala ng laman. Natulala ako ng kalahating araw. Hindi makapaniwala, pinigilan ko ang galit at tinanong siya kung saan niya ginastos ang pera. At kung mababawi pa ba? Sa kabilang linya, matagal na natahimik si Liza Soberano. Bago biglang nagsalita, Daniel Padilla, paano kung sabihin kong naubos ko na ang pera? At hindi na ito mababawi pa? Nang marinig kong naubos na ni Liza ang pera, ang unang pumasok sa isip ko ay nawala na ang pera. Hindi na maooperahan si Lola. Mawawala na ang huling kapamilya ko. Nang mapansin ni Liza na hindi ako umiimik, nagsalita siya sa malumanay na tono. Alam ko, mali ako na hindi ako nagsabi sa iyo agad. Pero nagastos na ang pera eh. Hindi mo naman ako sisisihin. Di ba? Hindi naman ganoon kalaki yun. Babawi na lang ako kapag kumita na ako. Hindi ko na hinintay na matapos si Liza. Pinatay ko agad ang tawag. Nakatayo akong tulala sa harap ng billing section ng ospital. Hindi ako makagalaw. Biglang may nag-text sa telepono ko, Aqua Luna Bar. Room 602, may sorpresa. Galing sa unknown number. Hindi ko maintindihan ang mensahe. Pero bigla akong kinabahan. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Pero umalis ako ng ospital. Sumakay ng taxi. At dumiretso sa bar. Samantala, nandoon nga si Liza. Kasama ang mga barkada niyang mayayabang. Para ay celebrate ng maaga ang first anniversary namin bilang bahagi pa rin ng pagsubok niya sa akin. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang pinto ng private room. Napatingin ang lahat sa ingay. At nakita nila ang isang payat na anyo na tahimik na nakatayo sa pinto. Nang makilala nilang ako ang nasa pinto, biglang tumayo si Liza. Mabilis na lumapit sa akin. Bakas sa mukha niya ang pagkalito at takot. Hindi niya alam kung bakit bigla akong sumulpot doon. Daniel, kitang-kita ang gulat sa mukha ni Liza. Automatiko niyang iniabot ang kamay para hawakan ako. Pero umiwas ako. Nanlumo si Liza. Hinawakan niya ulit ang kamay ko at nagpaliwanag. Daniel, hindi ganyan yun. Pakinggan mo muna ako. Tiningnan ko ang girlfriend ko sa harap ko. Bigla akong ngumiti ng malumanay at sinabing, Liza, maghiwalay na tayo. Malumanay ang boses ko, pero buo ang loob ko. Natigilan muna si Liza. Tapos sunod-sunod siyang umiling. Hindi ako makikipaghiwalay. Daniel, kaya kong ipaliwanag. Promise, kaya kong ipaliwanag. Marahas kong binawi ang kamay ko kay Liza. Malumanay pa rin pero matigas ang boses ko. Liza, pakawalan mo na ako. Isa lang ang hiling ko. Ibalik mo ang pera ko. Sa 1 taon naming magkasama. Alam ni Liza ang ugali ko na pag sinabi ko. Gagawin ko. Kapag nagdesisyon ako. Hindi na mababago. Kung sinabi kong hiwalay na, hindi na ako lilinggan pa. Pero ayaw ni Liza na maghiwalay kami. Nahirapan daw siyang makuha ako para makasama habang buhay. Nagmamakaawa siya. Daniel, parang awa mo na. Huwag tayong maghiwalay. Please. Iginilid ko ang tingin sa mga tao sa loob ng kwarto. At huminto ito kay James Reed. Si James, na nasa sulok na hindi kita ni Liza, ay ngumisi sa akin ng mapang-asar. Bamuka ang bibig niya. Parang sinasabing, hindi mo ako matatalo. Hindi ko siya pinansin at tumingin ulit kay Liza. Dahan-dahan akong nagsalita. Sige, hindi tayo maghihiwalay. Kung ganun, ibigay mo sa akin ngayon ang 1,000,000. Ang 1,000,000 ko lang ang kailangan ko. Nag-aalangan ang mukha ni Liza. Kinagat niya ang labi. Daniel, pwede bang maghintay ka ng 1 araw pa? Bukas, kahit magkano ang kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Parang awa mo na. Napatingin ako sa kanya nang may pagkadismaya. Mahina kong sinabi, Liza, ang pera ko lang sa bank account ko ang kailangan ko. Ibalik mo ang pera ko. Susubukan pa sana ni Liza na pigilan ako. Pero biglang tumunog ang telepono ko. May tumatawag. Agad ko itong sinagot ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Pero bigla akong namutla. Tumalikod ako para umalis pero nahawakan ni Liza ang braso ko. Nagmamakaawa siya. Daniel, hindi tayo maghihiwalay. Maghintay ka hanggang bukas.
Kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Lumingon ako sa kanya. Tinitigan siya. At malakas siyang sinampal. Liza, tapos na talaga tayo. Pagkasabi niyon, binawi ko ang braso ko at umalis nang hindi lumilingon. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng bar. Hating gabi na noon. Walang katao-tao sa kalsada. Bihira ang taxi. Ang tawag kanina ay galing sa ospital. Sabi ng doktor, lumala ang kondisyon ni Lola. Kailangan kong pumunta agad doon. Nang marinig ko yun, parang gumuho ang mundo ko. Nagmamadali akong makapunta sa ospital. Wala na akong oras isipin pa ang tungkol sa amin ni Liza. Mahigit 10 minuto akong naghintay. Walang dumadaang sasakyan, maliban sa isang Maybach na paparating mula sa malayo. Desperado na akong makarating sa ospital. Naglakas loob akong tumakbo sa gitna ng kalsada. Isang malakas na preno ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakita kong huminto ang Maybach mga ilang sentimetro lang mula sa akin. Muntik na akong masagasaan. Hindi na ako nakaramdam ng takot. Tumakbo ako papunta sa bintana ng driver's seat at kumatok. Bumaba ang bintana. Isang babaeng driver ang nag-aalalang tumingin sa akin. Okay ka lang? Ay ho. Sumagot ako. Ate, parang awa niyo na po. Pwede niyo po ba akong ihatid sa ospital? Nag-aalangan ang driver at sumulyap sa backseat. Kung saan nakaupo ang isang babaeng mukhang elegante at maharlika. Si Bea Alonzo. Naintindihan kong kailangan niyang sundin ang babae sa likod. Kaya dumiretso ako sa bintana ng backseat at kumatok. Ma'am, pwede po bang makisakay? Kritikal po ang lola ko. Kailangan ko pong makarating sa ospital. Tulungan niyo po ako. Narinig ng driver ang sinabi ko at tila naantig. Dahan-daang tumango si Bea. Natuwa ang driver at dali-dali akong pinapasok sa front seat. Pag-upo ko, naamoy ko ang isang kaaya-ayang bango na unti-unting nagpakalma sa nag-aalala kong kalooban. Mabilis na tumakbo ang sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, huminto ito sa harap ng ospital. Nagmamadali akong nagpasalamat kay Bea. Bumaba ng sasakyan, at tumakbo papunta sa operating room. Pinanood ng driver, Isabel Daza, ang papalayo kong anyo. Lumingon kay Bea sa likod at nagtanong, Ma'am, tayo po ngayon. Hindi pa tapos magsalita si Isabel. Nakita niyang binuksan na ni Bea ang pinto ng kotse at pumasok na rin sa ospital. Hindi nagpatumpik-tumpik si Isabel. Sumunod din siya pababa. Mabilis nila akong natagpuan. Nakatayo ako sa labas ng operating room. Naipasok na si Lola para sa emergency surgery. Kara-rating ko lang nang may lumabas na nurse. Nagmamadali, at sinabihan akong bayaran ang surgery fee. Hawak ko ang bill ng operasyon. Halos mamuti ang mga daliri ko sa higpit ng hawak dahil wala akong kahit isang kasing. Sakto noon, narinig ko ang boses ni Bea sa likod ko. Isabel, bayaran mo na. Agad lumapit si Isabel. Kinuha ang bill mula sa kamay ko. At mabilis na pumunta sa cashier. Tulala akong napatingin kay Bea. Namumula ang gilid ng mga mata ko. Nagsalita ako. Salamat po. Maraming salamat po. Walang nagbago sa ekspresyon ni Bea. Kumuha lang siya ng malinis na panyo mula sa bag niya. Iniabot sa akin. At sinabing, walang anuman. Tinanggap ko ang panyo. Parang may bamara sa lalamunan ko. Ang sakit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hinanakit na naipon sa dibdib ko ay biglang sumabog dahil sa kabaitan ng isang estranghero. Tinitingnan lang ako ni Bea. Pero walang sinabing kahit anong pang-alaw. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi ko. Sinasamahan ako. Mabilis na bumalik si Isabel. Sumulyap muna siya kay Bea. Tapos lumapit sa akin at umalo. Huwag ka nang umiyak. Bayad na lahat. Magiging okay din si lola mo. Tiwala lang. Pero tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng luha ko. Walang tigil. Nang makita ito, lumapit si Bea kay Isabel. May binulong siya. Ngumiti si Isabel at umalis. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Isabel na may dalang paper bag. Inilagay niya sa kamay ko ang isang mainit na milk tea. Uminom ka muna para uminit ang tiyan mo. Namumula ang mga matang tiningnan ko si Isabel. Akmang magpapasalamat, pero narinig kong sinabi niya. Si Ma'am Bea ang nagpabili niyan. Napatingin ulit ako kay Bea. Salamat po. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong nagsabi ng salamat ngayong gabi. Makalipas ang 2 oras, dahan-dahan ding bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Kinakabahan kong tiningnan siya at nagtanong, Dok,
Kumusta po si Lola? Malungkot ang mukha ng doktor. Ay ho, Daniel. Pasensya na. Ginawa namin ang lahat. Nanlambot ang mga tuhod ko. Muntik na akong matamba. Agad akong ainalalayan ni Isabel. Muling tumulo ang mga luha ko. Sanay na yata ang doktor sa ganitong eksena. Puno ng simpatsyang sinabi niya. May konting oras pa ang matanda. Magpaalam kayo ng maayos. Hindi nagtagal. Inilabas na si Lola. Sumunod ako sa kanya pabalik sa kwarto. Sumunod si Bea. Kasama niya syempre si Isabel. Pero hindi sila pumasok sa kwarto. Nanatili lang sila sa may pinto. Sa loob ng kwarto, kinuha ko ang kulubat na kamay ni Lola at idinikit ito ng mahigpit sa mukha ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Lola, na parabang natatakot na hindi sapat ang higpit. Maya-maya lang, iiwan na ako ni Lola. Alam kong niloloko ko lang ang sarili ko. Lola, garalgal ang boses ko. Sa kama, mapatla ang matanda. Narinig niya ang boses ko at dahan-daang iminulat ang mga mata. Nang makita niya ang namumugto kong mga mata, isang mapagmahal na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola. Tulad ng dati niyang ginagawa habang marahang hinahaplos ang mukha ko. Bakit ka umiiyak? May umapi ba sa Daniel ko? Sabihin mo kay Lola. Si Lola ang bahala sa kanila. Ang mga luha ko ay parang sirang kwintas na walang tigil sa paglaglag. Humikbi ako. Lola, huwag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na. Bahagyaring nagluha ang mga mata ni Lola. Pinilit niyang iangat ang kamay para marahang haplasin ang ulo ko. Hindi ka na makakasama ni Lola. Lola, pakiusap po, huwag po kayong umalis. Please. Narinig mula sa labas ang pag-iyak ko. Hindi napigilan ni Isabel na mamula rin ang mga mata. Ang ekspresyon ni Bea ay hindi pa rin nagbabago. Pero ang mga mata niya ay laging nakatuon sa akin. Dalhin mo ang straw para sa test. Biglang umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na pasilyo. Nagulat muna si Isabel. Tapos agad na bumalik sa wisyo at sumagot. Opo, ma'am. Kinuha ni Isabel ang cup ng milk tea na ininom ko kanina at umalis. Tiningnan ako ni Bea sa loob ng kwarto. Na parang may ibinubulong. Sa loob ng kwarto, mahigpit kong hawak ang kamay ni Lola. Ang puso ko ay parang hinihiwa ng libu-libong kutsilyo. Sobrang sakit. Nakita ni Lola kung gaano ako nasasaktan. Hindi niya namalayang tumulo na rin ang luha niya. Mapagmahal niya akong tiningnan at sinabi, sayang naman, hindi ko na makikitang ikasal ang Daniel ko. Wala ba siya sa tabi mo? Referring kay Liza. Nang marinig kong binanggit ni Lola si Liza, bahagya akong umiwas ng tingin. Hindi umimik si Lola pero parang may naramdaman siya. Bamantong hininga siya. Kung hindi ka na masaya, makipaghiwalay ka na. Ang gusto lang ni Lola ay maging masaya ka. Humagulgol ako at yamakap kay Lola. Umiyak ako ng umiyak. Si Lola pa ang unang kumalma. Inabot niya ang kamay niya para marahang panasan ang mga luha ko. Wala nang masyadong oras si Lola. May mga gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ako makapagsalita sa kaiiyak pero pinilit kong pigilan ang luha ko. Lola, nakikinig po ako. Pag wala na si Lola, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Humanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Mas mahalaga yung mahal mo rin. Para mapanatag na si Lola. Umiiyak akong tumango. Pangako Lola, aayusin ko po ang buhay ko. Sa ilalim ng kama ni Lola, may maliit na kahon. Nandoon lahat ng ipon ni Lola. Kunin mo. Ang hindi ko pinagsisisihan sa buong buhay ko ay ang mapulot kita sa tabi ng daan. Masaya si Lola. Salamat po, Lola. Kung hindi niyo po ako kinuha, wala po ako dito ngayon. Hinaplos ni Lola ang mukha ko. Ang malabo niyang mga mata ay maingat akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Paulit-ulit, bago dahan-daang pumikit, ang kamay niyang humahaplos sa akin ay dahan-dahan ding bumagsak. Natulala ako habang tinitingnan si Lola ang nakapikit na. Sobrang sakit ng puso ko na hindi ako makapagsalita. Lumabo ang paningin ko dahil sa mga luha. Dahan-dahan kong isinandal ang ulo ko kay Lola. Automatikong humina ang boses ko. Lola, aayusin ko po ang buhay ko. Maglakbay na po kayo ng mapayapa. Sa labas ng kwarto, lumapit si Isabel. Akmang magsasalita pero pinigilan siya ni Bea. Sumilip si Isabel sa loob. Agad niyang naintindihan ang nangyari. Tahimik siyang tumabi. Pinanood ako ni Bea sa loob ng kwarto. Ang maganda niyang mga mata ay bahagyang kumislap. Lumabas ako at nakita kong nandoon pa rin sila. Hindi ko maiwasang magtaka. Ma'am, hindi pa po kayo umaalis.
Kailangan mo ba ng tulong sa gastos sa libing? Pinutol ni Bea ang sasabihin ko. Tiningnan ko si Bea. Makalipas ang ilang sandali, mahina akong nagsalita. Pwede po ba akong humiram pa ng pera? Gusto ko pong may hatid si Lola ng maayos. Kalmadong sumagot si Bea. Sige. Pagkatapos ay kumuha siya ng calling card at iniabot sa akin. Nandito lang ako sa Maynila sa mga susunod na araw. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tinanggap ko ang card. Tiningnan ito. Bagay sa kanya ang pangalan niya. Salamat po, Ms. Bea. Ibabalik ko po ang perang hiniram ko. Narinig ito. Tumango lang si Bea nang walang imik. Nang makuha ko ang pera, sinimulan ko ng asikasuhin ang libing ni Lola. Walang ibang kamag-anak si Lola dito sa syudad. Kaya nagpa siya akong ipakremate siya. Pagkatapos, hahanap ako ng isang lugar na maganda ang tanawin. Isang maliit na lupa para paglagyan ng abo niya. Para makapagpahinga na siya ng payapa. Mula sa staff ng crematorium. Tinanggap ko ang abo ni Lola. Niyakap ko ito ng mahigpit at bumulong. Lola, iuwi na po kita. Tumawag ako ng taxi at iniuwi ang abo sa maliit naming bahay ni Lola. Pero pagdating sa pinto ng bahay, may nakita akong hindi ko inaasahan. Si Liza. Iba na ang itsura niya ngayon kumpara sa nakita ko sa loob ng isang taon. Ngayon, puro branded ang suot niya. May dala pang mamahaling bag. Mukha talaga siyang senyorita. Mula sa malayo, nakita ko ni Liza na bumaba ng taxi. Pero hindi niya napansin kung ano ang yakap ko. Nang makalapit na ako, saka lang niya nakita ng malinaw ang urn na yakap ko. Nasa urn ang litrato ni Lola. Natigilan si Liza ng matagal. Lola, bulong niya. Hindi ko siya tiningnan. Nilagpasan ko lang siya papasok ng bahay. Bumalik sa wisyo si Liza at agad na sumunod. May bahid ng gulat at pamumutla sa mukha niya. Kaya ba hindi kita makontak nitong mga nakaraang araw, dahil namatay si Lola? Hindi pa rin ako umimik. Kinuha ko ang susi, binuksan ang pinto, at pumasok dala ang urn. Nag-alinlangan si Liza ng isang segundo bago sumunod papasok. Naiilang siyang sumunod sa likod ko. Pinanood niya akong maingat na inilapag ang urn ni Lola sa mesa. Nakaharap sa kanya ang litrato ni Lola sa urn. Hindi makatingin ng diretso si Liza. Tila nahihiya o nagsisisi. Daniel, lumingon ako. Walang emosyong tiningnan si Liza. Malamig at malayo ang boses ko. Ms. Soberano, anong kailangan mo? Narinig ang tawag ko sa kanya. Nasaktan si Liza. Gulat siyang iniabot ang kamay para hawakan ako. Pero iwinaksi ko ito. Liza, huwag mo akong pilitin. Nasaktan si Liza. Daniel, ang itsura niya. Parang ako pa ang may nagawang kasalanan sa kanya. Liza, huwag kang umaktong biktima. Mula simula hanggang dulo. Hindi ba't ako ang nasaktan? Nawala ang pag-arte ni Liza. Gusto niyang maglamang tulad ng dati para mapatawad ko siya. Pero nang makita niya ang malamig kong tingin. Daniel, sorry. Siguradong sobrang sakit para sa'yo ang pagkawala ni Lola. No, sorry kung noong mga panahong pinakamahirap para sa'yo. Wala ako sa tabi mo. Walang emosyon ang mukha ko. Tahimik ko siyang tiningnan. Tapos bigla akong ngumisi ng mapakla. Liza, nandidiri ako sa'yo. Sa pagkakaalam ko, hindi ko pa siya nasabihan ng ganito kabigat na salita. Kaya natulala si Liza. Hindi makapaniwala. Liza, umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Bumalik sa wisyo si Liza. Hinawakan niya ang braso ko. Desperada at nagmamakaawa. Alam ko nang mali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Please. Alam kong sobrang sakit para sa'yo ang pagkamatay ni Lola. Liza, alam mo ba kung bakit pilit kong hinihingi sa'yo ang pera nung gabing yun? Masyadong mabilis ang paglipat ng usapan. Hindi makasabay si Liza. May pagkalito pa rin sa mga mata niya. Walang emosyon kung iwinaksi ang kamay niya. Kasing desidido tulad ng gabing iyon. Dahil ginastos mo ang perang pampasalba sa buhay ni Lola. Kung naoperahan si Lola ng mas maaga, baka hindi niya ako iniwan. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa puso ni Liza. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Makalipas ang ilang sandali, humagulgol siya. Daniel, niloloko mo lang ako, di ba? Tiningnan ko si Liza na niloloko ang sarili. Malamig akong umiling at naghagis ng isa pang bomba. Liza, nung gabing umalis ako sa bar, naghotel ka kasama ng ibang lalaki. Tama, nang marinig yun. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Liza.
Umiwas siya ng tingin. Halatang may kasalanan. Ang totoo, nung araw na namatay si Lola, nakatanggap ako ng litrato. Sa litrato, si Liza ay nakasandal sa isang lalaki. Puno ng pulang marka, hiki, ang leeg. Mahimbing na natutulog. Noon pa lang, sumuko na ako kay Liza. Nang makita ko ang litrato, wala na akong naramdaman. Alam ni Liza na wala na siyang pag-asa. Pero ayaw niya pa ring sumuko. Ako lang daw ang lalaking nagpatibok ng puso niya. Paano niya raw ako bibitawan? Daniel, hindi ko talaga kayang mawala ka. Patawarin mo na ako ngayon. Please, wala na si Lola. Pero nandito naman ako. Aalagaan kita. Pangako, aalagaan kitang mabuti. Pagkasabi nito, humakbang si Liza palapit. Iniabot ang mga kamay para yakapin ako. Agad akong umiwas. Tumalikod para tumakas. Pero nahawakan ni Liza ang braso ko. Ginamit niya ang lakas niya para itulak ang sarili niya sa akin. Sa ilang araw na walang tigil na pag-aasikaso. Pagod na ako. Hindi ako agad nakawala sa yakap ni Liza. Tiningnan ni Liza ang mga labi kong malapit na sa kanya. May pagnanasa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumingkayad para halikan ako. Napansin ko ang intensyon ni Liza. Bahagya siyang natigilan. Tapos biglang nagkaroon ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Daniel, mahal na mahal talaga kita. Kailangan lang bang makuha mo ako para hindi mo ako iwan? Hindi ako agad nakakilos. Naitulak niya ako pahiga sa sofa. Biglang may pumasok mula sa pinto. Isang anino na humila kay Liza na nakapatong sa akin. Bago pa makapag-react si Liza, isang malakas na sampal ang damapo sa mukha niya. Tumayo ako mula sa sofa. Tiningnan ko si Bea na biglang sumulpot. Medyo nagulat. MS, Bea. Isang kamay lang ang ginamit ni Bea para itulak si Liza palayo. Biglang lumamig ang paligid. Tiningnan ni Liza si Bea na biglang dumating. Tapos tumingin sa aming dalawa na tila magkakilala. Biglang uminit ang ulo niya at napabulalas. Daniel, kaya pala nagmamadali kang iwan ako. Nakahanap ka na pala ng kapalit. Mas mayaman ba tong babaeng to kaysa sa akin? Galing sa mayamang pamilya si Liza. Siyempre nakikita niya kung gaano kamahal ang mga damit ni Bea. Galit ko siyang tiningnan. Liza, lumayas ka. Medyo nagsisi rin si Liza pero nasabi na niya. Sumulyap siya kay Bea. Tapos sa akin. At walang nagawa kundi umalis ng may hinanakit. Sa kwarto, kami na lang ni Bea ang naiwan. Kahit sumuko na ako kay Liza, nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya kanina. Iniabot ni Bea ang panyo sa harap ko. Dahan-dahan siyang nagsalita. Bakit? Sa tuwing nagkikita tayo, lagi kitang nakikitang umiiyak. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang panyo at pinunasan ang luha ko. Hindi na po mauulit. Hinding-hindi na po ako iiyak. Tinitigan ako ng malalim ni Bea. Hindi siya umimik. Tahimik lang niyang itinago ang panyo. Inayos ko ang sarili ko at tumingin kay Bea. MS, Bea, may kailangan po ba kayo sa akin? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Bea. Sumenyas siya sa pinto. Pumasok si Isabel na may dalang folder. Kinuha ni Bea ang folder at iniabot ito diretso sa akin. Naguguluhan ko itong tinanggap at binuksan. Nasa loob ng folder ang resulta ng isang DNA test. Ayon sa resulta, 99.99% ang posibilidad na magkadugo ang dalawang subject. Ibig sabihin, ako at ang isang taong kasama sa test ay may relasyon sa dugo. Natulala akong tumingin kay Bea. Gusto niyo po bang sabihin na ako ang matagal niyo nang nawawalang kapatid? Natigilan muna si Bea. Tapos bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Isang napakagandang ngiti. Sa isang iglap, parang namulaklak ang lahat sa paligid ko. Hindi ko akalaing ganito pala kaganda ang malamig at eleganteng babaeng ito kapag ngumingiti. Pero saglit lang ang ngiting iyon. Agad ding bumalik sa pagkaseryoso si Bea. Pero may kaunting lamang na sa kanyang mga kilay. Seryoso niyang sinabi, ikaw ang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid ng best friend ko. Ang pamilya ko at ang pamilya mo ay matalik na magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Naintindihan ko na, si Bea at ang ate ko pala ay best friends. Kaya tumutulong lang siyang maghanap. Pero paano niyo po nalaman na ako nga ang kapatid ng best friend niyo? Tiningnan ni Bea ang mukha ko. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo noong bata pa siya. Kaya nahulaan kong baka ikaw ang nawawalang anak ng pamilya ng kaibigan ko. Tiningnan ko ang dokumento sa kamay ko. Hindi ko pa rin lubos matanggap ang balitang nahanap na ang tunay kong mga magulang.
Nakita ni Bea ang reaksyon ko. Dahan-dahan siyang nagsalita. Pasensya na. Nang makuha ko ang resulta ng DNA test, sinabi ko na agad sa pamilya mo. Papunta na sila ngayon dito. Baka bukas, darating na sila para makita ka. Nang marinig kong darating na ang tunay kong mga magulang, hindi pwedeng sabihing wala akong naramdaman. Hindi itinago ni Lola na napulot lang niya ako. Sinabi rin niya na nag-report siya sa pulis noon. Pero hindi nila mahanap ang pamilyang nawalan ng anak. At walang balita tungkol sa mga magulang ko. Matapos ang ilang panahon ng paghahanap, sumuko na si Lola sa pagtulong sa aking mahanap ang mga magulang ko at nagdesisyon siyang siya na lang ang mag-ampon sa akin. Pasensya na kung pinangunahan kita. Pinutol ng malinaw na boses ni Bea ang pag-iisip ko. Marahan akong umiling. Okay lang po, wala naman po kayong ginawang mali. Nagpatuloy si Bea. Gusto mo ba silang makita? Natahimik ako sandali, tapos marahang umiling. Hindi ko po alam. Kakamatay lang ni Lola. Medyo magulo pa po ang isip ko. Tumango si Bea. Naiintindihan ko. Mahirap tanggapin ang lahat ng biglaan. Pwede mong pag-isipan muna. Tutal, bukas pa naman sila darating. Sumagot ako. Pwede po bang bigyan niyo ako ng isang gabi para mag-isip? Bahagyang ngumiti si Bea. Karapatan mo yan. Kung gayon, hindi na kita iistorbohin. Inihatid ko si Bea sa pinto. Bago siya sumakay sa kotse, tinawag ko siya. MS, Bea. Salamat po. Lumingon si Bea at tumango. Tapos yumuko at pumasok sa sasakyan. Lumingon si Isabel. Ngumiti sa akin. At pinaandar na ang kotse palayo. Pumunta ako sa mesa. Kinuha ang urn ni Lola. At dinala ito sa kwarto. Inilagay ko ang urn sa tabi ng kama. Marahan kong hinaplos ang ilalim nito. Nakayuko ang mga mata. Hindi alam kung ano ang iniisip. Kinuha ko mula sa ilalim ng kama ang isang maliit na kahon. Isang lumang lata ng biskwit. Maingat kong pinunasan ang alikabok dito bago dahan-daang binuksan. Wala masyadong laman sa loob, isang tumpok ng lumang pera na maayos na nakatupi sa loob ng panyo. Isang litrato, isang pulang supot, at isang sober. Nang makita ko ang mga ito, hindi ko maiwasang mainit ang mga mata ko. Kinuha ko ang litrato. Isa ito sa iilang litrato naming magkasama ni Lola. Sa litrato, puno ng pagmamahal ang mukha ni Lola. Habang ako naman ay masayang nakangiti. Marahan kong hinaplos ang mukha ni Lola sa litrato. Isang patak ng luha ang tumulo dito. Sunod-sunod ng tumulo ang mga luha ko. Pinunasan ko ang luha ko at maingat ding pinunasan ang litrato. Pagkatapos, kinuha ko ang sober. Hindi marunong bumasa at sumulat si Lola. Kaya imposibleng siya ang nagsulat. Bakit may sulat sa loob ng kahon? Dahan-dahan kong binuksan ang sober. May sulat nga sa loob. Isang sulat na ipinasulat ni Lola sa marunong magsulat noong nabubuhay pa siya. Sinabi ni Lola sa sulat na alam niyang hindi niya ako makakasama ng matagal. Umaasa siyang pagkatapos niyang mawala, magagamit ko ang mga bagay sa loob ng pulang supot para mahanap ang tunay kong mga magulang. Ikinwento rin ni Lola sa sulat ang sitwasyon noong napulot niya ako at ang mga bagay na suot ko noon ay nasa loob din ng kahon. Pagkatapos kong basahin ang sulat, kinuha ko ang pulang supot at binuksan ito. Nasa loob ng supot ang isang napakagandang pagkakagawa na longevity lock, kwintas na may lock pendant. Ito raw ang suot ko sa leeg noong napulot ako ni Lola. May nakasulat na pangalan sa likod nito. Nagkataon din na Cruz din ang apelyido ni Lola. Let's assume the adoptive Lola shared the surname for simplicity. Kaya pinangalanan niya akong Daniel Cruz. Kinabukasan, nakapagdesisyon na ako. Kung ito ang hiling ni Lola na mahanap ko ang mga tunay kong magulang at makasama sila, susundin ko siya. Hindi ba't sabi nila darating ang mga magulang ko? Sige, haharapin ko sila. Pero malinaw din sa isip ko, kung ang mga tunay kong magulang ay magpakita ng kahit kititing na pag-aalinlangan o ayaw sa akin. Hindi ako sasama sa kanila. Mas gugustuhin ko pang mamuhay mag-isa kaysa umuwi sa mga kamag-anak na hindi ako tanggap. Tanghali kinabukasan. Palabas na sana ako nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, may nakatayong ilang tao. Kabilang dito ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na tila pamilyar sa akin. Lalo na dahil medyo kamukha ko sila. Nang makita ako, agad lumapit ang babae at niyakap ako ng mahigpit. Anak, sa wakas, nahanap ka na ni nanay. Nanigas ang katawan ko sandali. Automatikong umiiwas sa pisikal na contact sa mga estranghero.
Pero ang pag-iyak ng nanay ko sa tainga ko ay bahagyang nakaantig sa akin. Gusto ko siyang itulak palayo pero hindi gumalaw ang mga kamay ko. Lalo pang lumakas ang iyak ni nanay. Ang maiinit niyang luha ay bumasa sa balikat ko. Nag-aalangan kong itinaas ang kamay ko at marahang tinapak ang likod ni nanay. Huwag na po kayong umiyak. Pero lalo lang siyang napahagulgol. Sa tabi niya, namumula rin ang mga mata ni tatay. Pero mas pinipigilan niya ang emosyon kaysa kay nanay. Naramdaman ni tatay ang pagkailang ko. Humakbang siya palapit at inakay si nanay sa mga braso niya. Tama na, tama na. Natatakot na ang mahal nating anak. Narinig ito. Agad pinunasan ni nanay ang kanyang mga luha. Oo nga pala. Hindi dapat matakot ang anak natin. Saka ko lang naalalang papasukin sila. Pinatuloy ko sila at pumunta sa kusina para magpakulo ng tubig. Pumasok si tatay at ang iba pa sa maliit na bahay. Nakita ang simpleng paligid. Muling tumulo ang luha ni nanay. Ang maliit na bahay, kahit luma at simple, ay malinis naman. Malinaw na hindi dapat naghirap ng ganito ang anak nila. Halos lahat ng miyembro ng pamilyang Cruz ay ganito ang iniisip. Sa pagkakataong ito, buong pamilyang Cruz ang dumating si tatay at nanay. Pati ang dalawa nilang anak. Nang mabalita ang nahanap na ang nawawalang kapatid. Ang kuya kong si Enrique Hill at ang ate kong si Catherine Bernardo ay iniwan ng kanilang mga trabaho. Sumama sila kina nanay at tatay papunta rito sa Maynila. Pagbukas pa lang ng pinto, nang makita nila ang mukha ko. Natiyak na nilang ang lalaking nasa harap nila ay ang nawawalang mahal na anak ng pamilyang Cruz. Dahil ang mukha ko ay sobrang kamukha ni nanay noong bata pa siya. Idagdag pa ang DNA test report mula kay Bea. Sigurado na ang lahat. Sa sandaling iyon, nang makita nila ang lugar kung saan tumira ang kanilang kapatid sa loob ng maraming taon. Nagsimula ng makaramdam ng awa ang magkapatid na Enrique Hill at Catherine Bernardo. Ang kapatid na nawala ay natagpuan na muli. Sa kusina, nakatitig ako sa kumukulong tubig sa takor. Natulala ng kalahating araw, kahit na pinaghandaan ko na ang pagharap sa tunay kong mga magulang. Nang sila na mismo ang nasa harap ko, nakaramdam ako ng pagkailang, yung pakiramdam na parang nahihiya ka sa sariling lugar. Bihirang magkaroon ng bisita sa bahay kaya wala kaming kumpletong set ng tasa. Naghalungkat ako at nakahanap ng ilang baso. Pagkatapos kong magtimpla ng tsaa, o kape, at lumabas. Sinalubong agad ako ni Nanay Cruz para kunin ito. Mabilis namang lumapit si Enrique para tulungan akong kunin ang tray. Habang si nanay naman ay inakay akong umupo sa nag-iisang maliit na sofa sa bahay. Ang iba ay kusa na ring humanap ng mauupuan. Wala kang makikitang bakas ng pandidiri sa kanilang mga mukha dahil sa simpleng lugar. Sa halip, puno ng awa ang kanilang mga mata. Nahihiya akong napahawak sa ilong ko. Pasensya na po, maliit lang po ang bahay. Nakita ni Nanay Cruz ang magalang pero may distansya kong pakikitungo sa kanya. Hindi niya napigil ang mamula ulit ang mga mata. Kasalanan ni nanay. Hindi ka naalaga ang mabuti. Kaya ka nagdusa ng ganito. Nang makita kong mukhang iiyak na naman si Nanay Cruz. Medyo nalungkot din ako. Siguro nga, ito ang koneksyon ng mag-ina. Iniabot ko ang kamay ko at marahang hinaplos ang likod niya. Nanay, huwag na po kayong umiyak. Isang salitang, nanay, lang. At tila nakalimutan na ni Nanay Cruz ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ako ng may tuwa. Daniel, tinawag mo na akong nanay. Ang buong pamilyang Cruz ay natuwa rin. Hindi napigilan ni Tatay Cruz na umupo sa kabilang tabi ko. Itinuro ang sarili. Tatay mo to. Nang makita ko ang umaasang tingin ni Tatay Cruz. Hindi ko natiis na biguin siya kaya tinawag ko rin siyang tatay. Si Tatay Cruz, isang malaking tao. Nang marinig akong tumawag ng tatay, ay agad na namula ang mga mata. Tumalikod para panasan ang namumuong luha. Ngumiti si Enrique Hill sa akin ng magiliw. Kuya mo to. Si Catherine Bernardo naman ay ngumiti rin ng malambing. Ate mo naman to. Tiningnan ko ang aking kuya at ate na puno ng kabaitan sa akin. Isang ngiti mula sa puso ang sumilay sa mukha ko. Nang makita ni Nanay Cruz na mabilis ko silang natanggap, masaya niyang iaabot sana ang mga kamay para yakapin ako. Pero parang may naalala siya at bahagyang nag-alinlangan. Nang makita ko ito, ako na ang kusang yamakap kay Nanay Cruz. Bumuhos ang kanyang mga luha na parang gripo. Niyakap niya ako habang humahagulgol. Nakita ito ni Enrique sa gilid at napaluha na rin. Napansin ni Catherine ang eksena.
Kumurap siya, at lumingon para tingnan si Bea Alonzo na tahimik lang na nakatayo sa gilid mula pa kanina. Tahimik din siyang nakatingin sa akin sa sofa. Kahit walang emosyon ang mukha niya. Makikita mo pa ring naantig siya dahil nahanap na ng best friend niyang si Catherine ang nawawalang kapatid nito. Bea, maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Taos-pusong sabi ni Catherine. Inalis ni Bea ang tingin niya sa akin. Biglang iniabot ang kamay at tinapak ang balikat ni Catherine ng 2 beses. Umiyak sandali si Nanay Cruz. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay ko at maingat na nagtanong tungkol sa buhay ko sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Wala akong itinago. Ikinwento ko kung paano ako napulot ni Lola Cruz. At kung paano niya ako pinaghirapang palakihin. Puro mabubuting bagay lang ang sinabi ko. Hindi ang mga paghihirap. Magaan kong ikinwento ang buhay ko kasama si Lola sa mga nagdaang taon. Pero sa totoo lang, kahit hindi ko sabihin, alam ng pamilyang Cruz kung gaano kahirap ang buhay naming dalawa ni Lola na magkasama lang. Dahil natatakot silang hindi ko agad matanggap ang pagkatao ko. Hindi na nila ito masyadong inungkat. Lubos pa rin ang pasasalamat ng pamilyang Cruz kay Lola Cruz dahil sa pagpulot niya sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng bagong buhay at pinalaki niya ako ng maayos. Bamantong hininga si Tatay Cruz. Malaki talaga ang utang na loob natin kay Nanay, referring to Lola Cruz. Naalala ko si Lola. Nagsimula na namang malungkot ang puso ko. Nakita ito ni Nanay Cruz. Hinaplos niya ang likod ko. Huwag ka nang malungkot. Hahanapan natin si Lola ng pinakamagandang libingan. Narinig ko yun. Medyo natuwa ako. Talaga po. Tumango si Nanay Cruz. Nagpatuloy. Sasama ka ba sa amin ni na Tatay, Kuya, at ate mo sa Maynila? Handa na naman talaga akong umalis kasama ang tunay kong mga magulang. Ngayong alam kong gusto nila akong umuwi. Hindi na ako tumanggi. Dahil dito, wala nang tao o bagay na mahalaga pa para sa akin para manatili. Opo, sasama po ako sa inyo pauwi. Nang marinig nilang pumayag akong sumama. Siyempre, ang pamilyang Cruz ang pinakamasaya. Agad kinuha ni Catherine ang telepono niya at nagsimulang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Tinulungan naman ako ni Nanay Cruz at Enrique na ayusin ang iilan kong gamit. Habang nag-aayos ng gamit, sunod-sunod na tumunog ang telepono ko. Sinulyapan ko lang ito at tahimik na isinilent. Plano kong bago umalis dito. Papalitan ko ang numero ko para tuluyan ng maputol ang koneksyon ko sa mga tao at bagay dito. Magpapalam na ng tuluyan. Makalipas ang 1 oras, dala ko na ang abo ni Lola at ang kaunting gamit ko. Sumakay ako sa Maybach papunta sa airport. Kakaalis lang namin ng pamilyang Cruz nang dumating si Liza Soberano sa harap ng maliit na bahay. Pagbaba pa lang ng kotse, diretsong kumatok si Liza sa pinto ko. Pero kahit anong katok niya, walang nagbubukas. Daniel, si Liza to. Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos. Pwede ba? Daniel, alam ko nang mali ako. Parang awa mo na. Huwag mo naman akong di pansinin. Please, ayaw kong makipaghiwalay. Nag-iisa lang si Liza na nagsasalita sa harap ng pinto. Pero nanatiling tahimik ang bahay. Dumating din pagkatapos si James Reid. Nakita niyang ganito pa rin kadesperada si Liza. Bahagya siyang napakagatlabi. Halatang nagseselos siya ng husto sa akin. Pero kailangan niyang panatilihin ang mabait at mapagbigay niyang imahe. Kumulog sa langit. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad nabasa si Liza na parang basang sisiw. Nakita ito ni James. Kinuha niya ang payong mula sa driver at ipinayong ito kay Liza. Liza, umuulan na. Sumilong muna tayo sa kotse. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Ngayon, kailangan kong mapatawad ni Daniel. Yumuko si James. Liza, ako lang naman. Lumingon si Liza at sinaman siya ng tingin. Hindi mo ba maintindihan? Kung hindi dahil sayo, hindi ako iiwan ni Daniel. Kasalanan mo to lahat. Kasalanan mo. Pero Liza, ako na ang fiancé mo. Tayo ang dapat ikakasal. Bigla na lang parang na-trigger si Liza. Humarap siya. Namumula ang mga mata habang tinitigan si James. Hinding-hindi ako magpapakasal sayo. Natakot si James sa itsura ni Liza ngayon. Bigla niyang itinapon ang payong sa kamay niya. Humakbang palapit at niyakap si Liza. Samantala, pagdating ng sasakyan sa airport, itinapon ko ang luma kong telepono kasama ang SIM card sa basurahan ng airport. Hindi na ako lumingon pa. Dala ang abo ni Lola.
Sumakay ako kasama ang pamilyang Cruz sa eroplano papuntang Maynila. Ito ang unang beses kong sumakay ng eroplano. Lahat ng bagay ay parang bago sa akin. Nang makita ang itsura ko, lalo na namang naawa ang pamilyang Cruz. Ang mahal nilang anak ay hindi pa nakakalayo, hindi pa nakakasakay ng eroplano. Hindi pwede. Kailangan nilang mas alagaan siya. Hindi ko alam ang iniisip ng pamilyang Cruz. Tahimik lang akong nakaupo. Mayayaman ng pamilyang Cruz at Alonzo kaya natural lang na first class ang sinasakyan nila. Kung dati ito, hindi ko ito maiisip man lang. Ang 20 taon ng pagtitipid ay nagdulot sa akin ng kaunting pagkailang. Sa kabaligtaran, ang pamilyang Cruz at si Bea Alonzo ay kalmado lang, na para bang sanay na sila sa ganitong trato. Napahigpit ang labi ko. Sa sandaling ito, naramdaman ko talagang iba na ako ngayon. Napansin ni Catherine. Bilang babae, ang bahagya kong pagkailang. Agad niyang naintindihan na baka hindi ako sanay. Kaya tumayo siya at umupo sa tabi ko. Daniel, hindi ka sanay. No, hindi ko inaasahang napansin ni Catherine ang kakaiba kong kilos. Nag-alinlangan ako sandali, pero tumango pa rin ako. Medyo nga po hindi ako sanay. Nakakahiya po ba sa inyo? Ngumiti si Catherine ng malambing. Hinawakan ng mahigpit ang 2 kamay ko. Hindi ah. Huwag kang mahihiya. Mabait ang Daniel namin. Hindi lang sanay ngayon. Dahan-dahan lang. Masasanay ka rin. Tuturuan kita. Tiningnan ko ang malambing na si Catherine. Uminit ang puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng may ate. Lamambat din ang puso ni Catherine. Ganito pala ang pakiramdam ng may kapatid na lalaki. Makalipas ang ilang oras, ligtas na lumapag ang eroplano sa airport ng Maynila. Siyempre, sumunod ako sa pamilyang Cruz palabas sa VIP exit. Gabi na nang makarating kami sa Maynila. Tiningnan ko ng may kuryosidad ang di pamilyar na lungsod sa harap ko, pero wala akong naramdamang kaba. Ito pala ang lugar kung saan dapat ako lumaki. Sa labas ng VIP exit ng airport, may ilang mamahaling sasakyan na naghihintay. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang tagapamahala, butler. Nang makita sina Tatay Cruz at ang iba pa, ay agad nang umiti at sumalubong. Sir, Ma'am, Sir Enrique, Ma'am Catherine. Lumingon siya sa akin. Ito po ba si Sir Daniel? Ito ang unang beses na tinawag akong Sir Daniel. Medyo bago ang pakiramdam, pero magalang pa rin akong ngumiti sa tagapamahala. Nagulat ang tagapamahala, halatang hindi niya inaasahan na ang natagpo ang pangalawang young master ay ganito kabait. Talagang ang malakas ang genes ng pamilyang Cruz. Kahit ilang taon nang nawala si Sir Daniel, hindi nagbago ang pagiging maharlika sa kanyang ugali. Malawak ang loob ng mamahaling sasakyan. Kasya kaming lahat kasama si Bea Alonzo at may sobra pang espasyo. Ayaw ng pamilyang Cruz na magkahiwalay kami ng sasakyan kaya nagsiksikan kaming lahat sa iisang kotse. Kusaring sumakay si Bea sa sasakyan ng mga Cruz. Kahit na marami pang bakanteng sasakyan. Mula nang makilala ko ang pamilyang Cruz kaninang umaga, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ng maayos si Bea. Ngayon, nakaupo siya sa tapat ko. Ngumiti ako at nagsalita. Ms. Bea, salamat po. Ang pasasalamat na ito ay maraming ibig sabihin. Salamat kay Bea sa pagtulong kay Lola. Salamat kay Bea sa pagtulong sa aking mahanap ang pamilya ko. Dati, para makalakam ng pampagamot kay Lola. Halos nang utang ako sa lahat ng kakilala ko. Bago ako umalis ng probinsya, original, Backton. Balak ko sanang bayaran sila isa-isa. Pero sinabi ni Kuya Enrique na nabayaran na lahat ng utang ko. Bilang pasasalamat sa tulong ng mga taong iyon, nagbigay pa ng mga regalo ang pamilyang Cruz. Sa bagay na ito, muli kong naramdaman kung gaano ako kahalaga sa pamilyang Cruz. Tumingala ako at tiningnan si Bea. Halatang iyon pa rin ang malamig at eleganteng mukha niya. Pero may nakita akong bahid ng lamang. Walang anuman. Dapat lang. Naramdaman kong bumilis ng 2 tibok ang puso ko. Medyo nahihiya akong yumuko. Hindi na makatingin pa kay Bea. Sa gilid, nagkatinginan sina Nanay Cruz at Tatay Cruz. Naintindihan nila ang ibig sabihin ng tingin ng isa't isa. Nagkatinginan sila at ngumiti. Lalong lamambing ang tingin nila sa aming dalawa ni Bea. Nakita ni Catherine ang interaksyon ng best friend niya at ng kapatid niya. At lihim din siyang napangiti. Hindi ko alam kung gaano kami katagal bumiyahe. Ang paligid sa labas ng sasakyan ay unti-unting naging liblib. Ang maunlad na kalsada ay napalitan ng mga puno.
Nagtataka akong lumingon kay Catherine. Ngumiti si Catherine. Ginulo ang buhok ko at sinabi, "Mula dito, buong bundok na ito ay pag-aari ng pamilyang Alonzo. Ang lumang mansyon ng pamilyang Cruz at Alonzo ay parehong itinayo dito." Napanganga ako, kahit alam kong mayaman ang pamilyang Alonzo at Cruz. Ang magmay-ari ng buong bundok ay parang eksaherado. Pero sa totoo lang, ito ay maliit na bahagi pa lang. Hindi biro ang pagiging top tier na pamilya. Nagpatuloy ang sasakyan paakyat ng bundok sa loob ng kalahating oras pa. Mula sa malayo, nakita ko ang isang mataas na bakal na gate. Habang papalapit ang sasakyan, dahan-daang bumukas ang gate. 2 marangyang mansyon ang lumitaw sa paningin ko. Mas tamang sabihin na 2 eleganteng hardin na may malahasyendang disenyo ang magkatabi. May maliliit na tulay, dumadaloy na tubig, at mga bundok-bandukan. Bumaba ako ng sasakyan at tiningnan ang napakagandang arkitektura sa harap ko. Natulala ako. Hinawakan ni Nanay Cruz ang kamay ko. Ngumiti ng malambing. "Daniel, ito ang bahay mo. Sa kaliwa ang lumang mansyon ng mga Alonzo. Sa kanan ang lumang mansyon natin." Tiningnan ko ang 2 gusali na halos magkamukha. Napahanga ako. Talagang hindi may kakaila ang pagiging prominenteng pamilya ng mga Alonzo at Cruz. Hindi lang sila magkapit-bahay, pati ang mga lumang mansyon nila ay magkamukha. Biglang may ilang taong tumakbo palabas mula sa mansyon sa kaliwa. Nangunguna ang isang matandang babae na mukhang mahinhin at marangal. Si Lola Alonzo, nakasuot ng pulang vestida, original, Auday. Nagmamadaling tumakbo papunta sa amin. Sa likod niya ay may isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang at ilang katulong. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. "Baka hindi ko maabyutan ng apo sa tuhod kong manugang," sigaw niya habang tumatakbo. Napuno ng pagtataka ang mukha ko. "Si Kuya Enrique po ba?" Napatingin ako kina Bea at Enrique na magkatabi. Bagay nga silang tingnan. Napansin ni Enrique ang tingin ko. Agad siyang lumayo ng ilang hakbang kay Bea. Nagtataka pa ako nang dumiretso si Lola Alonzo sa harap ko. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Paulit-ulit, ang gwapo ng apo sa tuhod kong manugang. Puro tanong ang nasa isip ko. Ako pala ang tinutukoy niyang apo sa tuhod na manugang. Naisip ko, dahil mas matanda siya. Dapat lang na magbigay galang ako. Pero hindi ko inaasahan. Pagkasabi ko pa lang ng 2 salitang, "Lola," agad na nagningning ang mga mata ni Lola Alonzo. Ipinagmalaki niya sa lahat. Tinawag na niya akong Lola. Ang apo sa tuhod kong manugang. Ang mag-asawang Alonzo, mga magulang ni Bea, ay nakahabol na rin. Narinig ang sinabi ni Lola Alonzo. Napailing na lang sila. Medyo naguluhan ako sa eksena. Ano bang nangyayari? Mayroon din pala akong kasunduan sa kasal mula pagkabata. Magsasalita pa sana si Lola Alonzo nang biglang dahan-daang nagsalita si Bea. "Lola, kara-rating lang ni Daniel. Huwag niyo siyang takutin." Nang makitang nagsalita ang apo niya. Tiningnan ni Lola Alonzo ang apo niya. Tapos ako. Lumingon si Bea sa mga magulang ko, sina Tatay at Nanay Cruz, Tito. "Tita, ihahatid ko na po muna sina Lola at Momit Daddy." Sige. Salamat sa pagod mo nitong mga araw. Sa susunod na mga araw, kumain tayo ng sabay-sabay." Pagkasabi niyon, lumingon si Bea. Inalalayan si Lola Alonzo, at umalis kasama ang mga magulang niya. Kawawa naman ang mag-asawang Alonzo. Hindi man lang nakausap ang kanilang manugang, dahil diretsyong hinayla na sila ng anak nilang babae. Hinawakan ako ni Nanay Cruz sa kamay papunta sa bahay sa kanan. Mula sa malayo, nakita ko ang 2 hanay ng mga tao na nakatayo sa pangunahing pasukan. Paglapit namin, sabay-sabay na bumati ang 2 hanay. "Welcome home po, Sir Daniel." Nagulat ako sa ganitong pagtanggap. Nang mahimasmasan ako, medyo naantig ang puso ko. Hanggang sa sandaling ito, saka ko lang naramdaman ang tunay na pakiramdam ng pag-uwi. Inalalayan ako ni Tatay at Nanay Cruz. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Papasok ng bahay. Sumunod din sina Enrique at Catherine. Nakahanda na ang panggabing merienda, o hapunan, na inihanda ng tagapamahala. Naghihintay lang sa pagbabalik ng pamilyang Cruz. Pumasok ako sa bahay ng mga Cruz. Lahat ng bagay sa paligid ay di pamilyar. Pero bawat sulok ay nagpapakita ng karangyan. Talagang ang iba ang buhay ng mayayaman. Pati ang hapagkainan ay napakalaki. Kahit hindi sinasadyang mag-imbestiga,
Nalaman pa rin ni nanay ang mga gusto ko. Tiniyak niyang ang inihandang pagkain ng mga katulong ay mga paborito ko. Pagkatapos kumain, excited akong hinailan ni nanay papunta sa kwarto ko. Ang kwarto ng mag-asawang Cruz ay nasa ikalawang palapag, habang ang mga kwarto naming tatlong magkakapatid ay nasa ikatlong palapag. At ang kwarto ko ang may pinakamagandang sikat ng araw sa ikatlong palapag. Binuksan ni nanay ang pinto. Nang makita ko ang ayos ng kwarto, nagningning ang mga mata ko. Daniel, hindi ko alam ang mga gusto mo. Kaya ako na ang nag-ayos ng kwarto mo. Kung may hindi ka nagustuhan, sabihin mo lang. Ipapaayos ko agad. Wala akong espesyal na hiling pagdating sa tirahan. Kumpara sa maliit naming bahay noon, sobrang komportable na dito. Bukod pa roon, may malaking bintanang salamin ang kwarto. Paglabas mo, kitang-kita mo ang buong tanawin sa bundok. Nay, hindi na po kailangang ayusin. Gustong-gusto ko po dito. Mas maganda po ito kaysa sa tinitirhan ko dati. Narinig ang mga salitang ito. Namula na naman ang mga mata ni Nanay Cruz. Pakiramdam ko, mula nang makilala ko siya, palagi na lang siyang lumuluha. Medyo naawa ako at hinawakan ang kamay niya. Medyo hindi ako marunong umalo ng tao. Nay, huwag na po kayong malungkot. Nakabalik na po ako sa inyo. Di ba? Umiiyak na tumatawang pinunasan ni nanay ang mga luha niya. Oo, tama ang Daniel ko. Nakauwi ka na. Nakabalik ka na sa amin. Daniel, simula ngayon, dodoblehin ni nanay ang pag-aalaga sa'yo. Nagkwentuhan pa kami sandali ni nanay bago siya nag-aalangang umalis. Pagkaalis ni nanay, tiningnan ko ang di pamilyar na paligid at nagpas siyang libutin sandali ang bago kong kwarto. Napakalaki ng bago kong kwarto. Mas malaki pa sa maliit naming bahay ni Lola dati. Nilakad-lakad ko sandali. Ang antas ng karangyan dito ay talagang higit pa sa inaakala ko. Pagkatapos kong libutin ang ibang bahagi ng kwarto, bigla kong natuklasan na konektado pala ito sa isang katabing kwarto. Isa itong study room na nakaayos sa klasikong estilo, na nagparamdam sa akin na parang nasa ibang panahon ako. May dalawang napakataas at napakalaking estante ng libro sa study. Puno ng iba't ibang klase ng libro. May malaki ring bintanang salamin ang study na bukas palabas. Isa pala itong mahabang nakasabit na pasilyo. Ang dulo ng mahabang pasilyo ay konektado rin sa isang kwarto. Talagang na-curious ako kaya dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Tumayo ako sa harap ng pinto na kamukhang kamukha ng bintanang salamin ng study ko. Sumilip muna ako sa loob. Madilim. Walang kaunting liwanag. Nag-alinlangan ako sandali. Iniabot ang kamay at marahang itinulak. Nalaman kong hindi nakalock ang pinto. Marahan kong pinaihit ang doorknob. Itinulak ang pinto, may nagbukas ng pinto mula sa kabilang dulo ng kwarto. Bumukas ang ilaw. Nagkatinginan kami ni Bea Alonzo na parehong naka-bathrobe. Halatang kagagaling lang sa ligo. Pareho kaming natigilan. Pagkatapos, hindi ko sinasadyang mapatingin sa bahagi ng dibdib ni Bea nakita dahil sa bathrobe. Si Bea, pagkatapos ng sandaling pagkagulat, ay bumalik sa pagiging kalmado. Nakita niyang nakatitig ako sa dibdib niya. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi niya. Maganda ba? Sorry. Nagmamadali kong isinara ang pinto ng study ni Bea. Natatarantang tumakbo pabalik sa study ko gamit ang pasilyo. At malakas na isinara ang pinto ng study ko. Samandal ako sa pinto, hinihingal. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang imahe ni Bea na naka-bathrobe at ang maputi niyang balat. Sunod-sunod na uminit ang pisngi ko. Ginamit ko ang kamay ko para pamay-payan ang sarili. Pilit na pinapababa ang init sa mukha ko. Pero ang imahe ni Bea ay nananatili sa isip ko. Hindi mawala-wala. Kaya hindi ako makalma. Ang study ko pala ay konektado sa study ni Bea sa kabilang bahay. Ganoon pala kalapit ang mga kwarto namin. Pakiramdam ko hindi ko na kayang mag-isip pa. Kung hindi ay sisubog na talaga ako. Kaya humanap ako ng damit sa walk-in closet at dumiretso sa banyo. Pagkatapos maligo, maingat akong humiga sa malaking kama sa kwarto. Ang mga gamit sa kama ay halatang bagong laba at natuyo sa araw. Hindi lang mabango. May amoy pa ng araw. Akala ko sa di pamilyar na kapaligiran. Siguradong hindi ako makakatulog hanggang umaga. Pero hindi ko alam kung dahil sa sobrang pagod o dahil sobrang komportable talaga ng kama. Kakahiga ko pa lang. Nakatulog na ako agad. Sa panaginip ko, nakita ko si Lola. Nakatayo siya hindi kalayuan.
puno ng pagmamahal na nakatingin sa akin. Nagmamadali akong tumakbo papunta kay Lola. Sumubsob sa yakap niya. Lola, miss na miss ko na po kayo. Mapagmahal na hinaplos ni Lola ang likod ko. Ang boses niya ay kasing lamang pa rin ng dati. Masaya si Lola. Daniel. Ngumuso ako at hindi umimik. Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Lola. Lola, mabait naman po ako, di ba? Ang Daniel ko ang pinakamaunawain at pinakamabait. Nang makita kitang nakasama na muli ang pamilya mo, mapapanatag na rin si Lola. Namula ang gilid ng mga mata ko. Pinipigilan kong huwag umiyak. Lola, mabait po talaga sila sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang buhay ko kasama sila. Ang ngiti sa mukha ni Lola ay kasing init pa rin ng dati. Mapagmahal niyang ginulo ang buhok ko. Mabait na bata. Ganyan nga, para mapanatag na si Lola. Nang marinig kong aalis na siya, mas hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, saka lang ako nag-aatubiling bumitaw. Ngumiti ako ng buong sigla kay Lola. Lola, sa susunod na buhay, dapat maging masaya po kayo ha. Tumango si Lola. Ang anyo niya ay unti-unting naging mga kislap ng liwanag at nawala sa harap ko. Iniabot ko ang kamay ko na parang may gustong abutin. Pero wala akong nahawakan. Kinaumagahan, narinig ng mga katulong ang kalampag. Nagkatinginan ng ilang katulong. Nagmamadaling pumunta para tingnan. Nakita nila ang pangalawang young master na kara-rating lang kahapon. Ngayon ay nakasuot ng apron at nagluluto. Narinig ko ang ingay. Lumingon ako at ngumiti sa ilang katulong. Natigilan ang mga katulong. Nang makabawi, agad silang lumapit para agawin ang sandok sa kamay ko. Sir Daniel, bakit po ang aga niyong nagising? Opo, kami na pong bahala rito. Kung malalaman po ni na Sir at Ma'am na ginagawa niyo ito. Agad ko silang pinutol. Ngumiti at nagsalita. Ako na pong bahala kina tatay at nanay. Nagising lang po ako ng maaga kaya nagluto na rin po ako ng almusal. Nagkatinginan ulit ang mga katulong. Sir Daniel, kung aagawin niyo po ang trabaho namin, ano na lang po ang gagawin namin? Dati, ang iniisip ko lang ay ang ipagluto ng almusal ang pamilyang Cruz. Pero hindi ko naisip ang problemang ito. Humingi ako ng paumanhin at ngumiti sa kanila. Pasensya na po, gusto ko lang po sanang ipagluto ng almusal sina tatay at nanay. Ngayon lang pong huli ito. Sa susunod po, kayo na ulit. Agad na nakahinga ng maluwag ang mga katulong. Medyo nahiya talaga ako. Muntik ko nang maagawan ng trabaho ang iba. Pagkagising ni Nanay Cruz, ang unang ginawa niya ay pumunta sa kwarto ko. Pero katok siya ng katok. Walang sumasagot sa loob. Akala niya tulog pa ako. Pero pagbaba nila ni Tatay Cruz at ng mga kapatid ko, nakita nila akong naghahain ng almusal. Narinig ko ang mga yabag. Tumingala ako at nakita kong nakatayo roon ang 4 na miyembro ng pamilyang Cruz. Nakanganga. Isang magandang ngiti ang sumilay sa mukha ko. Tatay, nanay, kuya, ate, nagluto po ako ng almusal. Kainan na po tayo. Mabilis na nahimasmasan ang 4 na miyembro ng pamilyang Cruz. Bumaba sila at tumayo sa tabi ng hapagkainan. Kompleto ang almusal. May Filipino at Western style. Kumurap si Catherine ng 2 beses. Tumingin sa akin. Daniel, ikaw lahat ang gumawa nito. Nahihiya akong tumango. Pero walang intensyong ipagyabang ito. Nagising lang po ako ng maaga kaya gumawa na rin po ako ng konti. Tikman niyo po kung gusto niyo. Kahit hindi masarap, siguradong uubusin ng pamilyang Cruz ang almusal. Hinawakan ni Nanay Cruz ang kamay ko ng may awa. Anak, ang aga mong gumising para magluto ng almusal. Tumango ako. Biglang may naalala. Nagmamadali akong nagsalita. Hindi lang po talaga ako makatulog kaninang madaling araw kaya nagising po ako para magluto. Nang makita ang itsura ko, nagmamadali akong nagpaliwanag para sa mga katulong. Naintindihan ni Tatay at Nanay Cruz. Nag-alala akong sisihin nila ang mga katulong sa hindi pagiging masipag. Sa susunod, sila na lang ang gumawa nito. Pwede ka pang matulog ng mas matagal. Nang sabihin ito ni Nanay, may bahid ng pag-iingat sa boses niya. Kaka-reunite lang namin. Kailangan pa naming ayusin ang paraan ng aming pagsasama. Upo na tayo sa mesa. Sabi ni Tatay, tikman na natin ang luto ng anak natin. Baka lumamig pa. Ngumiti si Nanay at tumango. Sige, titikman ko na agad. Buong almusal na ito ay ako ang gumawa. Kahit hindi masarap ang lasa, uubusin nila.
Lalo pat hindi naman talaga masama ang luto ko. Simpleng almusal pero hindi pa huhuli ang lasa sa chef ng restaurant. Bukod dito, noong nagluluto ako, tinanong ko muna ang mga katulong kung ano ang gusto ng pamilyang Cruz. Tapos ayon sa gusto nila, espesyal kong inihanda ang almusal para sa kanila. Pagkatapos tikman ng 4 na miyembro ng pamilyang Cruz ang almusal sa harap nila. Isa-isa silang nagpakita ng kasiyahan. Kumakain si tatay habang pumupuri. Ang galing magluto ng anak nating si Daniel. Kasing galing na ng chef natin. Sumang-ayon din si nanay. Masarap nga talaga. Si kuya naman ay may gulat sa mukha. Bunso, nag-aral ka ba dati? Nang makita kong masayang kumakain ang pamilya ko. Natuwa rin ako. Noong high school po, tuwing summer break, nagpa-part-time po ako sa isang kainan na nagbebenta ng almusal. Masarap po ang almusal doon. Araw-araw, madaling araw pa lang, mahaba na ang pila. Nang ikwento ko ito, kalmado lang ang tono ko. Walang intensyong magpaawa, pero sa pandinig ng pamilyang Cruz, ibang-iba ang dating. Ang kapatid, anak nila. Noong high school summer break, kailangan pang gumising ng madaling araw para magtrabaho at kumita ng pera. Naalala ni na Enrique at Catherine ang kanilang high school summer break kung hindi nagbabakasyon. Nasa bahay lang. Minsan lumalabas kasama ang mga kaibigan para kumain at mamasyal. Sa paghahambing, biglang nakaramdam ng hiya sina Enrique at Catherine. At mas nakakahiya pa para kina tatay at nanay Cruz. Sila ang nagpabeya kaya nawala ang anak nilang lalaki noong maliit pa. Kaya ito nagdusa ng ganito. Talagang ang mag-ama sina Tatay Cruz at Enrique Hill. Sabay silang kumuha ng black card mula sa kanilang bulsa at diretsong inilagay sa kamay ko. Anak, bunso, kunin mo to. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Gastos lang ng gastos. Ang kuya ko sa tabi ay kumuha rin ng black card. Bunso, kunin mo to. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Gastos lang. Natulala ako habang tinitingnan ng 2 black card sa kamay ko. Matagal bago ako nakabawi. Si Catherine ay medyo huli ang reaksyon. Akmang kukuha rin ng card mula sa bag niya nang mabilis ko siyang pinigilan. Ate, huwag na po. Medyo nagtatampong ngumuso si Catherine. Nagsisisi sa loob-loob na hindi siya kasing bilis ni na tatay at kuya. Itinulak ko pabalik ang 2 black card sa kanila. Itago niyo na lang po to. Sandaling lumipas. Medyo nagtatampo ang itsura ng lahat ng miyembro ng pamilyang Cruz. Gusto nilang bumawi ng maayos sa anak, kapatid nila. Hindi nila alam kung ano ang gusto ko kaya naisip nilang diretsyong magbigay ng pera para ako na ang bumili ng gusto ko. Tutal, hindi pera ang problema sa pamilyang Cruz. Kahit magwaldas ako, kaya nilang tustusan. Pero hindi ko tinanggap ang black card nila. Medyo nalungkot tuloy ang tatay at kuya ko. Nakita ni Nanay Cruz ang iniisip ng asawa at anak niya. Kinuha niya ang 2 black card at muling inilagay sa harap ko. Gusto lang naman bumawi ni na tatay at kuya mo. Tanggapin mo na ng walang alinlangan. Tiningnan ko si Nanay Cruz. Tapos si na tatay at kuya na may nagtatampong itsura. Sa huli, tinanggap ko pa rin ang 2 card. Tutal, wala naman akong masyadong pagkakagastusan. 2 card lang naman. Tanggapin na akong tanggapin. Sakto noon, may ilang anino na pumasok mula sa pangunahing pinto ang buong pamilyang Alonzo. 4 sila. Ang totoo, may isa pang anak na babae ang mga Alonzo. Pero kasalukuyan siyang nag-aaral sa ibang bansa. Walang oras para umuwi. Si Lola Alonzo, hindi pa dumarating pero naririnig na ang boses. Apo sa tuhod kong manugang. Dinalaw kita ni Lola. Tumayo ang pamilyang Cruz para salubungin sila. Nakita ni Lola Alonzo ang mesang puno ng almusal. Nagtatakang nagtanong, Maring Cruz, assuming they call each other this. Nagpalit ba kayo ng chef para sa almusal? May pagmamalaki sa mukhang tiningnan ako ni Tatay Cruz. Si Daniel ang gumising ng maaga para magluto niyan. Tikman niyo po, Lola Alonzo. Nang marinig ni Lola Alonzo na ang apo sa tuhod niyang manugang ang gumawa. Agad siyang umupo sa mesa. Kumuha ng kubyertos at nagsimulang kumain. Nakita ko ito. Bigla akong nagsalita. Lola Alonzo, sandali lang po. Huminto sa ere ang kubyertos ni Lola Alonzo. Nakita niyang tumakbo ako papunta sa kusina. Naglabas ng ilang platong mas matabang na almusal. At inilagay sa harap niya. Nang makita niyang nakatingin ang lahat sa akin. Medyo nahiya ako. Narinig ko po kasing baka dumating kayo kaya espesyal ko pong ginawa itong mga mas matabang na pagkain para sa inyo.
Mas mabuti po sa matatanda na kumain ng mas matabang sa umaga. Alam ng lahat ng miyembro ng pamilyang Alonzo at Cruz na mas gusto ni Lola Alonzo ang medyo malasa. At pinakaayaw niya ang matabang na pagkain. Akmang magsasalita si Bea nang makita niyang masayang kinuha ni Lola ang mga matabang na almusal at nagsimulang kumain. Walang bahid ng ayaw o pagpipilit sa mukha niya. Sa sandaling ito, medyo nagulat ang lahat. Kumakain si Lola Alonzo habang hindi nakakalimutang ngumiti sa akin. Ang apo sa tuhod ko talaga ang nakakaalam. Marunong mag-alaga kay Lola. Nagkatinginan ng walang magawa ang mag-asawang Alonzo. Paano naman nila hindi inaalagaan si Lola Alonzo? Dati pa, hindi ba nila pinapayuhan si Lola na kumain ng mas matabang? Pero nakinig ba si Lola kahit minsan? Bilang resulta, isang sabi ko lang, masaya nang kumain si Lola. Talagang ang iba-iba ang tao. Ngumiti si Tatay Cruz at inanyayahan ang pamilyang Alonzo na umupo. Ang totoo, naghanda rin ako ng hiwalay na almusal para sa 3 pa. Sa isang kainan lang, nakuha ko na agad ang loob ng pamilyang Alonzo. Nang ihain ko ang almusal sa harap ni Bea, bigla kong naalala ang hindi pagkakaintindihan kagabi. Agad na mula ang pisngi ko. Si Bea naman ay parang walang nangyari. Tiningnan niya ang almusal sa harap niya at ang tasa ng black coffee. Sa malalim niyang mga mata, may kumikislap na liwanag. Salamat. Ang malinaw at kaaya-ayang boses ay umalingaw-ngaw sa tainga ko. Kumabog ang puso ko. Walang anuman. Nakita ng lahat ang interaksyon naming dalawa. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi na kailangan pang sabihin ang ibig sabihin. Sa hapagkainan, masaya at maganda ang samahan ng dalawang pamilya. Masayang nagkukwentuhan. Hindi ako taong sobrang bibo kaya tahimik lang akong nakaupo sa gilid at nakikinig. Pagkatapos kumain, biglang may malinaw na boses na nagsalita sa tabi ko. Gusto mong maglakad? Tumingala ako. Nakatayo na si Bea sa tabi ko. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Narinig ito ni Nanay Cruz at Nanay Alonzo, Biz Mom. Ngumiti sila habang nakatingin sa aming dalawa. Magandang ang maglakad. Nang makitang nagsalita na ang dalawang ina, naramdaman kong kung tatanggihan ko ngayon ang alok ni Bea. Hindi maganda tingnan. Kaya tumayo ako at sumunod sa kanya. Pagkalabas ng sala, tiningnan ni Nanay Cruz at Nanay Alonzo kaming dalawa. Sabay na nagpakita ng nasisiyahang ngiti. Ngumiti si Nanay Alonzo. Mukhang hindi naman sila nagkakailangan. Si Nanay Cruz naman ay may excited na itsura. Kung magkakasundo talaga sila, napakaganda. Sa hardin, tiningnan ko ang mga bulaklak at halaman na maingat na inaalagaan. Pakiramdam ko, ang paglalakad sa ganitong kapaligiran ay nakakaganda ng pakiramdam. Hindi masyadong nagsasalita si Bea. Magkatabi kaming naglalakad sa daanang may graba sa hardin ng mga Cruz. Naramdaman kong parang ang awkward kung maglalakad lang kami nang walang imikan. Kaya nag-isip ako ng pwedeng pag-usapan. Pero hindi ko pa masyadong kilala si Bea. Hindi ko rin alam kung ano ang pwede naming pag-usapan. Biglang nagsalita si Bea. Daniel. Ang pamilyar na tawag na ito ay medyo hindi ko pa sanay. Pero si Bea ay natural lang ang kilos. Bahagya niyang ibinuka ang mapula niyang labi. Alam mo bang Magbalawe, families connected by marriage of their children, ang pamilya natin. Tumango ako. Opo, alam ko po yan. Sunod kong narinig na sinabi ni Bea. Kung gayon, alam mo rin ba, mula nang ipanganak ka, nakatakda na tayong ikasal dahil sa kasunduan ng mga pamilya natin. Nagulat akong lumingon kay Bea. Kumurap-kurap ng ilang beses. Sandali akong hindi talaga nakapag-react. Ito, hindi ko talaga alam. Kahit sina tatay at nanay o sina kuya at ate. Hindi pa nila ito nasasabi sa akin. Siguro hindi pa nila nasasabi sa akin. Pero sa kilos ni Lola Alonzo kahapon, kasama na ang pagtawag niya sa aking apo sa tuhod na manugang. Medyo nahulaan ko na rin. Pero dati, palagi kong binabalewala ang hula na iyon. Ngayong si Bea na mismo ang nagsabi nito. Naramdaman kong hindi na ako pwedeng magpatay mali siya pa. Sa mga prominenteng pamilya, ang pag-aayos ng kasal mula pagkabata ay normal na bagay. Magkakakilala ang mga nakatatanda sa dalawang pamilya at malapit ang relasyon nila. Ang gastuhing mas mapalapit pa ang kanilang mga anak ay normal na pag-iisip. Huminto si Bea sa paglalakad. Lumingon at bahagyang yumuko palapit sa mukha ko. Bahagyang kumurba ang gilid ng labi niya. Kung gayon, ano ang nasa isip mo?
Ang biglang paglapit ni Bea ay medyo nagpailang sa akin. Gusto ko sanang umatras, pero hindi sumusunod ang mga paa ko. Nang makita kong nakatitig si Bea sa akin, medyo nahiya ako. Hindi ako komportable at inalis ko ang tingin ko. Ako, hindi ko pa po napag-isipan ng mabuti. Tumuwid nang tayo si Bea. May bahid ng gun sa boses niya. Hindi mo tinanggihan agad. Napatigil ako. Pagkatapos ay medyo uminit ang pisngi ko. Naramdaman kong medyo malabo ang sinabi ni Bea kanina. Bukod dito, ang sinabi ni Bea ay magpapaisip sa tao na gusto niya ako. Pinilit kong pakalmayan ang sarili ko. Tumingala ako at tiningnan si Bea. Ikaw po, anong tingin niyo sa kasunduang ito? Hindi ko akalaing ako ang tipo ng tao na makakapagpatibok agad ng puso ni Bea sa unang tingin. Noong inayos ng mga nakatatanda ang kasal, hindi nila tinanong ang opinyon namin ni Bea. Baka naman galit na galit si Bea sa kasunduang ito. Hindi nag-isip ng matagal si Bea. Ang tono ng boses niya ay kasing lamang pa rin ng kanina. Hindi ako tumututol. Ibig sabihin ba nito gusto niya? Naramdaman kong nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Pati ang hangin sa paligid. Dahil sa ilang sinabi ni Bea kanina, ay parang nagkaroon ng kulay rosas na bula. Akala ko sinasabi ni Bea na gusto niya ako. Pinilit kong pakalmayan ang puso kong nagwawala. Kung gayon, tinatanggap niyo po ba ang kasunduang inayos ng mga nakatatanda? Tiningnan ako ni Bea ng isang beses. Biglang iniabot ang kamay at hinayla ang braso ko. Kaya kung maghintay, hanggang sa handa ka na. Natulala akong tumingala sa napakagandang mukha ni Bea. Tinitigan ko ng tinitigan. Hindi ko napigil ang mapatulala. Nakita ni Bea ang munti kong pagkahumaling. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi niya. Mukhang gustong-gusto mo itong mukha ko. Nahimasmasan ako. Kailangan kong kumalma. Pagkatapos ay bigla kong naalala ang dati kong girlfriend. Nag-isip ako ng matagal. Dahan-dahan akong nagsalita. Bea, may isang bagay akong kailangang ipagtapat sa'yo. Tila alam ni Bea kung ano ang gusto kong sabihin. Bahagyang napahigpit ang mapula niyang labi. Gusto mong sabihin sa akin ang tungkol sa'yo at sa dati mong girlfriend. Tama, napatigil ako. Pagkatapos ay tapat akong tumango. Tinitigan ako ng diretsyo ng magagandang mata ni Bea. Nagtanong, hanggang saan na kayo umabot? Hindi ko inaasahang ganito kadirekta si Bea. Natigilan ako ng ilang segundo bago nahimasmasan. Nag-date lang po kami ng 1 taon. Naghawak kamay, nagyakapan, pero hindi pa kami naghalikan. Naghiwalay na po kami, at tapos na talaga. Hindi na po ako lilinggan pa. Narinig ito, bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Tila masaya ang kalooban niya. Iniabot niya ang kamay, marahang ipinatong sa balikat ko. Ang tono ng boses niya ay magaan pero napakalambing. Pwede ba kitang halikan? Akala ko nagkamali ako ng dinig. Ano po ang sabi niyo? Napakapasensyosa ni Bea na inulit ito. Kung gayon, pwede ba kitang halikan? Tulala akong nakatingin sa kanya. Ang isip ko ay diretsyong nag-ulo na parang sinulid. Nang makita niyang nakatayo lang akong tulala, bahagya siyang tumingala at lumapit sa akin. Tiningnan ko ang mukha niyang palapit ng palapit. Kinakabahang lumunok, huminto si Bea mga 5 sentimetro ang layo mula sa akin. Ngumiti ng bahagya, Daniel, sa ganitong pagkakataon, dapat nakapikit ka. Napakasunurin ko. Masunuring ipinikit ang mga mata ko. Nawala ang paningin ko. Mas naging sensitibo ang ibang pandama ko. Malinaw kong naamoy ang makapal na bango sa dulo ng ilong ko, iyon ang pabango sa katawan ni Bea. Naramdaman kong palapit ng palapit si Bea sa akin. Kinakabahang bahagyang kumunat ang noo ko. Nakita lahat ni Bea ang maliliit kong kilos. Lihim siyang bumantong hininga sa puso niya. Ang mainit niyang mga labi ay marahang dumampi sa pisngi ko. Nahalikan ako sa pisngi. Nagulat akong iminulat ang mga mata ko. Ngumiti si Bea ng malambing. Ayokong mabigla kaagad. Pagkasabi niyon, binitawan niya ang kamay niyang nakahawak sa balikat ko. Pinalayo ang malanding distansya sa pagitan namin. Agad kong naramdaman na nabawasan ng husto ang bango. Hindi ko alam kung bakit. May kaunting pagkadismaya sa puso ko. Hindi pinalampas ni Bea ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ko. Lihim niyang inayos ang ekspresyon niya. Tara, ipapasyal kita. Sa sumunod na oras, pareho naming hindi binanggit ni Bea ang halik sa hardin kanina. Naglakad-lakad pa kami sandali. Hindi ko maiwasang maalala ulit ang namayapang si Lola.
Napansin ni Bea na medyo lumungkot ang kalooban ko kaya kusa niyang iniba ang usapan. Nahanapan ko na si lola mo ng isang lugar na napakaganda ng feng shui. Bukas. Magandang araw. Gusto mo bang ihatid siya sa huling pagkakataon? Nagmamadali akong tumango. Dinala ko ang abo ni lola mula sa malayo papunta sa Maynila para dito siya ilibing. Siyempre, kailangan ko siyang ihatid sa huling pagkakataon. Medyo nagulat lang ako na ang responsibilidad sa paghahanap ng libingan ay napunta kay Bea. Bea, hindi ka ba busy nitong mga araw na ito? Sa pagkakaalam ko, mas mayaman, mas busy, ganoon kalaking kumpanya, maraming negosyong kailangang pamahalaan. Siguradong araw-araw ay sobrang busy. Pero tingnan mo si Bea. Hindi talaga mukhang isang CEO na may maraming negosyo. Hindi rin naman ipinaliwanag ni Bea ang tungkol sa trabaho niya. Okay lang. Ako ang boss. Pwedeng maging tamad. Nagulat akong napatingin kay Bea. Dati, pakiramdam ko malamig siya. Hindi ko inaasahang marunong din pala siyang magbiro. Gabi, kagagaling ko lang sa ligo. Paglabas ko ng banyo, may kumatok sa pinto ng kwarto. Lumapit ako para buksan ang pinto. Nakita ko si nanay na nakatayo sa labas. Nay, pasok po kayo. Pumasok si nanay. Hinayla akong umupo sa sofa sa tabi. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Anak, kara-rating mo lang sa bahay. May mga bagay ba na hindi ka sanay? Kung may hindi ka sanay, sabihin mo lang kay nanay ha. Tumango ako. Wala naman pong hindi sanay. Masarap po ang pagkain dito. Maayos po ang tirahan. Nagkwentuhan pa kami sandali. Sa wakas, tinanong ni nanay ang pangunahing layunin ng usapang ito. Daniel, ang totoo. Bago ka pa ipanganak, ang lola mo at si Lola Alonzo sa kabila ay nagkasundo na para sa kasal nyo ni Bea. Dati, natatakot kaming hindi mo agad matanggap kaya hindi pa namin sinasabi. Pero nakikita kong mukhang maayos naman ang pagsasama nyo. Medyo namula ang pisngi ko. Pero may isang tanong palagi sa isip ko. Bakit hindi si kuya ang ipinagkasundo? Mas nauna siyang ipinanganak sa akin. Ngumiti si Nanay Cruz. Ang totoo, noong una. Gusto talaga ng mga nakatatanda na ipagkasundo sina Bea at Enrique. Pero hindi sila nagkakasundo. Sakto naman. Nabuntis kita ni nanay. Pagkatapos, ipinagkasundo na kayo ni Bea. Pero kung magkakatuluyan kayo, depende pa rin sa inyo ni Bea. Kaya Daniel, ano ang nasa isip mo? Gusto ring malaman ni nanay ang iniisip ko. Para sa anak na ito, napakarami na nilang pagkukulang. Kung sasabihin kong ayaw ko kay Bea, hindi nila ako pipiliting pakasalan si Bea. Bigla kong naalala ang nangyari sa hardin kaninang umaga. Hindi po ako tumututol. Narinig ito. Nagmamadaling nagsalita si nanay. Daniel, hindi ka diretsyong tumanggi. Ibig sabihin, may posibilidad pa. Tama. Tumango ako. Kung kaninang umaga sa hardin ay hindi ko diretsyong tinanggihan si Bea. Ngayong gabi ay hindi rin ako tatanggi sa harap ni Nanay Cruz. Bukod dito, nararamdaman kong may gusto pa rin ako kay Bea. Ang pakiramdam na ito ay iba sa pagkakagusto ko dati kay Liza. Parang mas natural. Kaya lang, kakahati ko lang kay Liza. Kahit na wala na akong pag-asa sa kanya. Hindi pa ganap na walang laman ang puso ko. Sa ganitong sitwasyon, ang makasama si Bea ay hindi patas para sa kanya. Nay, sa ngayon po, wala pa akong intensyong pumasok sa isang relasyon. Narinig ito. Natigilan si nanay. Pagkatapos ay may hindi maintindihang itsura siyang tumingin sa akin. Daniel, nakikita kong may gusto ka rin naman kay Bea ah. Nag-alinlangan ako sandali, pero ikinwento ko pa rin ang tungkol sa amin ni Liza. Pagkatapos maintindihan ni nanay ang lahat ng ginawa ni Liza. Natulala siya ng kalahating araw. Hindi makapagsalita, puno ng awa akong niyakap niya. Kung nahanap ka lang sana namin ng ilang araw na mas maaga. Hindi mo na sana mararanasan ang ganito kasamang bagay. Kawawa naman ang anak ko. Pagkatapos ay hinayla ulit ako ni nanay para kausapin pa sandali bago bumalik sa kwarto niya. Kinabukasan, nagising pa rin ako ng maaga. Ngayon ang usapan namin ni Bea na ihatid ang abo ni Lola sa sementeryo. Kaya espesyal akong gumising ng maaga. Hindi ako sigurado kung anong oras darating si Bea kaya naghintay ako sa sala. Balak ko sanang gamitin ang telepono para kontakin si Bea. Pero naalala kong itinapon ko na pala ang luma kong telepono at SIM sa basurahan sa airport ng probinsya.
Hindi pa ako nakakabili ng bagong telepono at SIM. Kaya pala nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko ay kakaibang tahimik. Maaga ring dumating si Bea. Pagdating niya, may dala siyang paper bag. Medyo nagtaka ako nang makita ko ang bag. Pero nakita kong diretsyong iniabot ni Bea ang bag sa harap ko. Itinuro ko ang sarili ko. Para sa akin po. Ngumiti si Bea at tumango. Oo, regalo ko sa'yo. Buksan mo dali. Tingnan mo kung gusto mo. Na-curious akong kinuha mula sa bag ang isang kahon. Sa loob ng kahon ay isang bagong-bagong cellphone. Ang pinakabagong modelo. Pati bagong SIM card ay inihanda na ni Bea para sa akin. Medyo natuwa akong tiningnan ang cellphone. Kanina lang, iniisip ko pang bumili ng bagong cellphone. Bilang resulta, binilhan na pala ako ni Bea. Pinaglaruan ko ang pinakabagong modelo ng cellphone sa kamay ko. May ngiti sa mukha ko. HMM. Gustong-gusto ko po. Bibili pa lang sana ako ng bagong cellphone. Tamang-tama po ang dating nyo. Pagkasabi nyon, isinuksok ko ang bagong cellphone sa bulsa ko. Niyakap ang urn ni Lola. At lumabas ng pinto kasama si Bea. Sa oras na ito, hindi pa gising ang 4 na miyembro ng pamilyang Cruz kaya sinabihan ko ang tagapamahala ng bahay na aalis kami ni Bea. Para masabi ng tagapamahala sa mga magulang ko kung nasaan ako kapag nagising na sila. Nakita ng tagapamahala na kasama ko si Bea kaya panatag siya. Diretsyong pinanood ang young master nila na umalis. Lingshan Memorial Park. Maayos na huminto ang sasakyan sa gate ng sementeryo. Niyakap ko ang urn pagbaba ng sasakyan. Nasa tabi ko si Bea. Sumunod kami sa staff papunta sa libingan. Tinulungan kami ng staff na ilagay ang urn sa loob ng nicho. Tahimik kaming nanonood ni Bea sa tabi. Medyo namula ang gilid ng mga mata ko pero hindi ako umiyak. Ayaw ni Lola na makita akong umiiyak palagi. Tumayo ako sa harap ng lapida ni Lola. Kinausap siya sandali, tapos sumunod kay Bea paalis. Pagkatapos mailibing ang abo ni Lola sa sementeryo. Parang nabunutan na rin ako ng tinik sa dibdib. Kaya lang, pagka-uwi ko kasama si Bea sa bahay ng mga Cruz, hinailan na naman ako ni nanay palabas. At si Bea, na hindi pa nakakaalis, ay ginawa pang driver. Sabay kaming lumabas. Lumingon ako para tingnan ang dalawang nakaupo sa likod. Nagtanong, Nay, saan po tayo pupunta?